Ramdaman mo yung disappointment, disillusion, at hinagpis ng mga kababayan ho natin sa Hong Kong. And according to Attorney Nedo Valera, yung ating pinuno dyan ng Hakbang ng Maisog USA, they took the cue and inspiration from that Hong Kong Hakbang ng Maisog. Alam mo sa Hong Kong walang permit yung mga Pilipino. Oh. Walang permit. But they're very respected ang rights nila doon. Kahit security guard man lang, walang sumita sa amin. Tama. Hinayaan kami, yung So Filipino tatlong area na ito, Hong Kong, Japan, Spain, and then sa US. And sa Europe, Attorney Vic, I think ang mga Filipino community sa Italy are also planning to hold the same. Mga OFW din ito at mga migrant Filipino workers at mga Philcoms, Filipino communities na nandun na nakatira sa Bagamat Italy. artificially ay pilit sinusupil yung ating hakbang ng maisog dito sa Pilipinas, hindi tayo binibigyan ng kuryente, hindi tayo binibigyan ng venue, hindi tayo binibigyan ng permiso. Kaya lang hindi mo kayang awatin ka FW, sila na ngayon ang nagtutulak at nagsusulong ng adhikain ng hakbang ng maisog. Yes. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ng Filipino. Attorney Vic, congratulations pala. You were the inducting officer, especially invited sa pagbubuo ng mga officers ng Hakbang ng Maisog USA, which was via Zoom. Ay naganap ito noong nakaraang linggo. And dinaluhan ng maraming mga well-meaning and very dynamic Filipino community leaders who were once part of volunteer campaign brigade for the Marcos Jr. campaign sa Filipino communities. How was that? At nabuo itong Hakbang ng Maisog USA with the likes of Attorney Arnedo Valera and many more respected Filipino community leaders in the USA. Salamat for reminding me ka Eric at sila rin ay malaking bahagi ng mga sumusubaybay dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. And I think either now, at this very moment, or siguro sa replay, they'll be watching us again. I'd like to thank again yung Hakbang ng Maisog USA sa kanilang pakikilahok at pagdinig doon sa ating isinusulong at ipinaglalaban in upholding, defending, and protecting our Constitution. At yun nga, Ka-Eric, nag-oath tayo noong linggo nung kanilang officers and members and the conveners and the organizers. And this is just a prelude to the bigger event which they'll be having this coming June 1 and June 2. Dalawang araw. June 1 is for the, parang meron silang isang malaking gathering din ng Filipino community in New York. New York. At sa June 2 naman ay ang kanilang Independence Day Parade. Okay. Na sila ay magpa-participate and ako ay kanilang muling inanayahan Very good. to join them personally. And the response was overwhelming. So I said yes that I'll see them in June 1 and June 2 sa New York. Magkita-kita po tayo and I can't wait to be with you at madinig ko rin ang inyong mga saloobin bilang mga Pilipino dyan sa Estados Unidos. Well said, Attorney Vic Rodriguez, kasi itong grupong ito, I know them personally. Itong mga Pinoys for Real Change, ito sila eh. Yes. And then they volunteered to campaign for Marcos Jr., for BBM, without any prodding or yung parang niligawan pa sila because they believed in the unity team that time. But this time, they are very frustrated. I talked to one of their leaders, we talk here sa Pilipinas Nating Mahal, and they believe that the advocacy for good governance, which you are championing right now, and for defending the constitutional rights of the people, including the sanctity of the Constitution, at sa lubha ng mga iskandalong pampolitika, ay naapektuhan na rin ang kanilang pagtitiwala sa current administration. So napakalaking hakbang ito or pag-usad doon sa mga effort ng Filipino communities and migrant workers na mga Pilipino para makatulong sa home front effort for advocacy of change and for advocacy to establish good governance sa ating bayan. Paano mo tinitingnan ng ganitong development, Attorney Vic? Well, very, very heartwarming sapagkat sila mismo doon sa Hakbang ng Maisog USA, Ka-Eric,
nakita rin at nasubaybayan pala nila yung pagbisita ko naman sa mga OFWs natin sa Hong Kong. At doon makikita ko yung sinabi mo, mararamdaman mo yung disappointment, disillusion, at hinagpis ng mga kababayan ho natin sa Hong Kong. And according to Attorney Nedo Valera, yung ating pinuno dyan ng Hakbang ng Maisog USA, they took the cue and inspiration from that Hong Kong Hakbang ng Maisog, kaya sila agad ay tumugon din at nagkaroon ng Hakbang ng Maisog USA. Yun. And I believe yung tinig na nagkakaisang tinig dito sa Pilipinas, bagamat sinisikil ka, Eric, alam mo naman yan, Yes. hindi tayo binibigyan ng permisong makapagpahayag ng malaya at payapang magtipon-tipon. Funny and ironic, sa ibang bansa pa natin nagagawa at nararamdaman at nararanasan yung ganitong eksperyensya na makapagpahayag ng malaya at magtipon-tipon ng payapa. Alam mo, sa Hong Kong walang permit yung mga Pilipino. Oh. Walang permit. But they're very respected ang rights isang nila doon. kahit security guard man lang, walang sumita sa amin. Tama. Hinayaan kami, yung Filipino community, at yun din nga yung biro ko kay Attorney Nedo. Kako Attorney Nedo, baka naman harangin din ang ating pagtitipon dyan. Abiyan, no, in the USA, yung right to free speech, yan, buhay na buhay dito. Hanggat pinoprotektahan ang saligang batas ng Estados Unidos, malaya tayo makapagpahayag dito. Exactly. And Attorney Vic, earlier on that, we have also received information na kumilos na rin ang Filipino communities and mga migrant Filipino abroad sa Spain. Oh. And of course, na ganun din sa Japan, they're planning to hold an Independence Day parade between June 9 or 10. And siguro baka isa ka rin sa maimbitahan doon, Attorney Vic Rodriguez, because ang lahat ng mga naninindigan po ng hayagan at matapang na nagdadala at nagbibitbit ng ayaw nating manumbalik ang authoritarianismo, ang mga semblance of dictatorship sa bansa at sa pamamagitan ng kasalukuyang gobyerno ay nagtitipon-tipon ngayon. So tatlong area na ito, Hong Kong, Japan, Spain, and then sa US. And sa Europe, Attorney Vic, I think ang mga Filipino community sa Italy are also planning to hold the same. Mga OFW din ito at mga migrant Filipino workers at mga Philcoms, Filipino communities na nandun na nakatira sa Italy. How do you look at itong unti-unting paglaganap ng international support to the call for good governance and accountability in government? Hindi na mapigil ang tinig na nagkakaisang sambayan ng Pilipino. Bagamat artificially ay pilit sinusupil yung ating hakbang ng maisog dito sa Pilipinas, hindi tayo binibigyan ng kuryente, hindi tayo binibigyan ng venue, hindi tayo binibigyan ng permiso. Kaya lang hindi mo kayang awatin ka, Eric, eh. And at ang magandang nangyayari, yung mismong tinatawag ng pamahalaan ng mga bagong bayani, yung ating mga OFW, sila na ngayon ang nagtutulak at nagsusulong ng adhikain ng Hakbang ng Maisog. Yes. I am very certain of the Hakbang ng Maisog Japan na gagawin ngayong June. And June, I believe it will be sometime around that dates, June 8, 9, or 10. 10, oh. And I have accepted the invitation to be one of the guests and speakers during the Hakbang ng Maisog Japan. At hindi na rin nakakagulat dahil may mga movements din ng mga OFW community sa Dubai at ganun din Yun. sa Israel. Although sa Israel, alam naman natin na medyo critical pang critical situation. area pa yon. Subalit, hindi nyo ho kayang pigilin ang tinig ng mga disgustadong mamamayang Pilipino. Marahil siguro mapapatagal lang ninyo ng kaunti, pero you cannot stop yung mga kababayan nating nasa ibang bansa. At again, yung mga nandito naman sa loob ng Pilipinas, ito po yung irony. Yung mga Pilipino natin na nawalay sa pamilya dahil kinakailangan nila magtrabaho so that they can provide something for their families. Sila pa ho ang nangunguna na dito sa ating isinusulong na protektahan ng ating saligang batas. Marapat siguro na yung mga Pilipino dito sa loob ng ating bansa ay makiisa rin sa adhikain at advocacy ng Hakbang ng Maisog. And primarily, yung ating isinusulong na yung Filipino interest above all other countries' interest. And yung ating pro-peace and no to war. Yan.
Attorney Vic, before natin talakayin yung isang preliminary topic na sinabi ko kanina sa iyo on a side note habang tayo naghahanda para sa episode today ng Pilipinas Nating Mahal, and habang pupuntahan din natin mga kababayan with Attorney Vic Rodriguez ang pag-analyze yung post-mortem analysis, so to speak, on the political context ng nangyaring Rigodon at Codeta na very scandalous sa Senado, kasabay ito ng pagpapatahimik tactically ng PDLX at Morales expose. Attorney Vic, may tanong lang dito na nung nakaraan ng interview namin sa iyo the other week ay hindi ko na itanong sa iyo. Walang masama sa demokrasya na nagkakaroon ng legitimate political opposition, sapagkat ito ang buhay ng demokrasya. May checks and balance, Agree. at mayroong critical participation ng taong bayan, at mayroong critical engagement on democratic process of debate. Are you embracing the image of a part of the opposition group and part of a leader identified to the political opposition in the current dispensation of political situation? If advocating for and fighting against the wrong policies and principles of this current administration is being an opposition, then yes, I am an opposition. Yeah. And I would lead all those like-minded individuals in pushing for the protection, upholding and defending the Constitution, and opposing consistently ka, Eric. Ang isa sa talagang malapit sa puso ko ay yung ating pagkokontra doon sa tangka na kalikutin yung ating saligang batas. Hindi problema, uulitin ko, marami nagsasabi sa akin, marami ko nakakausap na yung mga sa ordinaryong tao ay malayo daw sa sikmura yung usapin ng charter change. Hindi po totoo yun. Nabanggit ko na ito kay Eric, I'll just take this please. brief opportunity. Nabanggit ko doon sa ating mga OFW sa Hong Kong, and they all agree doon sa aking sinabi na kung may pupunta huri ka ko rito o yung mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas, ay kinukumbinsing suportahan yung Peking People's Initiative at huwad na charter change. Huwag ho silang papayag, huwag silang papalansi, huwag silang papaloko. Sapagkat kako, kung meron man nagtutulak ng charter change na yan on strictly or purely economic provisions, dahil daw ito ang malaking balakid sa pag-unlad ng Pilipinas, linoloko po tayo noon. Ang hamon ko sa ating mga OFWs, pati yung mga kababayan nating domestic helpers sa Hong Kong, di naman nila kinahiya yung kanilang trabaho eh. Marangal yun eh. Marangal yun. Yung may dignity sa labor. Ka Eric, alam ko, Correct. alam mo yan. Tama. Ang sabi ko sa kanila, kahit sino magsabi na economic provision ang nagiging problema kung bakit mahirap pa rin ang Pilipinas ngayon, linuloko tayo noon. Yan. If there is someone who's going to Hong Kong and campaign for charter change using this fake and false narrative, hamunin ninyo, tanungin ninyo, pag kami ay pinagbigyan namin ang charter change ninyo, purely on economic provision, can you guarantee to our OFWs, including our domestic helpers, diyan sa Hong Kong, sa Macau, at sa iba pang panig ng mundo, na in 5 years, pag binuksan natin at pinagbigyan natin yung hiling ninyo, yung kapritsyo ninyo, makakauwi na kaya sila sa Pilipinas at hindi na sila magiging domestic helper sa ibang bayan?